Good day everyone, my brothers and sisters in Christ. Shalom! Ganon din sa aking mga kapatid dyan sa Camp Karinga, Quezon City Female Dormitory. Kumusta po? Kay Madam Elena Rocamora at ganon din po kay Madam Erlinda Turaray. Welcome po sa ating virtual preaching pinamagatang The Preacher, the Gospel, and the Hearer. Ito po ay tungkol sa Parable of the Sower o ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Makikita po natin to sa Book of Matthew chapter 13. Basahin po natin. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mga batong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Okay. So, ang talinghaga na ito ay kinuwento po, sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa crowd. Okay? So, maraming tao. Magkakasama na doon yung believer and non-believer. Okay? Yung tinatawag nating false teacher, true teacher, false prophet, true prophet, no? Halo-halo. Okay. At itong talinhaga na to ay isa sa mga hindi maintindihan ng tao. Okay? Di mo maintindihan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus dito sa talinghagang ito. Na ang sinasabi niya ay tungkol sa paghahasik. Okay. At ang sabi, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Okay. Yung seeds, di po ba yung mga buto? At sa kanyang paghahasik, ay iba-ibang klaseng ground, no? Lupa ang napuntahan ng mga binhi na yon. Meron yung sinasabi na ang mga binhing nalaglag sa tabi lang ng daan. At dumating ang mga ibon, kaagad itong kinain yung mga binhing yon. Isa po yun, okay? Yung nalaglag sa tabi ng daan. At yung pangalawa ay may mga binhi naman na nalaglag sa mabatong lupa. Pangalawa yon, no? At yung pangatlo, meron namang dahil okay, yung pangatlo po ay nalaglag sa may matitinik na halaman. At yung apat po ay nahasik sa matabang lupa. Okay, yun yung namunga ng
Sabi nga, tig 100, may 60, may 30. Okay? So, sa verse 10, yun lang po yung kwento na ating Panginoon, ano? Yung magsasaka na naglagay ng binhi sa iba-ibang klaseng lupa. Sa verse 10, ito naman ang sinasabi. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kakainin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Tatupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo maunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila. Subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang iyong mga mata at nakakarinig ang iyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang iyong nasasaksiyan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Okay. So, doon sa kwento ng mga binhi, itong mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sa pag-aalala nila na hindi maintindihan ng mga nakikinig doon, ng crowd, okay? Kaya sabi nila kay Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Tinanong nila ito dahil, siyempre, mahirapan silang maintindihan. Bakit kinakailangan idaan sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus? At ang sabi nga ay, ito daw ay pinagkaloob para maunawaan ng mga believers. Believers lang po ang pwedeng umunawa sa talinghagang ikinuwento ng ating Panginoong Hesus, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Subalit, hindi lahat makakaintindi noon. Bakit daw? Kasi kahit na meron silang mata at tengang pandinig, ay hindi nila maintindihan dahil alam ng Diyos ang puso nila, hardened heart. No? Hindi nila yon hindi nila yon isiseryoso. Babaliwalayin nila yon kahit na nakatingin sila. Pero hindi ang titimo sa kanila. Ang kanilang isipan, ang kanilang paningin, ang kanilang pandinig, wala yon. Hindi tatamaan yung kanilang puso sa salita ng Diyos. Kahit ipaliwan. Alam ng Diyos na no effect. Pero sa mga believers, alam niya ang puso ng mga believers
Kaya ito ay kanyang ipinaliwanag sa mga believers lamang. Amen? Okay. At ang sabi, ang talinghaga ay, sino daw ang makakaunawa nun? Ang tunay na mananampalataya. Okay. Marami po kasi sa atin, sa simbahan po, kahit nakikinig yan, nandun na yan sa loob ng simbahan. Nakikinig na yan, pero hindi pumapasok sa tenga. Nakikita niya yung pastor na nagtuturo, pero parang ang isip niya ay tumatakbo. Meron yung iba pa ang ginagawa. Di po ba? So, meron naman yung iba na kahit makarinig sila ng salita, wala. Baliwala. Alam po ninyo, ang attitude natin sa pakikinig ng salita, alam na alam ng Diyos. Alam na alam niya kung ang puso mo ay sabik na sabik kang makakinig ng salita ng Diyos. At alam din niya na kahit na nandiyan ka na nakikinig, alam din niya na wala naman sa loob mo ang totoong makinig. Kaya nga po marami yan eh. Yung iba, kung ano-ano pong ginagawa, pagka-sermon, meron yung lalabas ng simbahan. Meron nakikipagkwentuhan sa katabi. Merong abala sa text, no? Hindi nakakonsentrate. Okay? Subalit, yung totoo pong ang puso nila ay nasa pakikinig ng salita ng Diyos, makikita mo yan very attentive. Nararamdaman nila, tumatagos sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Sino po sa atin dito ang pag nakakarinig ng salita ng Diyos ay talagang tinatamaan? Di po ba? Marami po sa atin, pagka na yung mga sermon po, minsan naiiyak pa sila. O kaya pag may problema, maya-maya natutuwa sila. Naggumagaan ang kanilang pakiramdam. Pero yung mga iba, wala. Kasi hindi nila inintindi, hindi nila sineryoso ang pakikinig. Tandaan po natin, napakahalaga ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon, ipinaintindi na po ito doon sa mga believers. At ito po ang paliwanag ng talinghagang yaon. Okay? Sa verse 18, pakinggan nyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa paghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Verse 20, ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi ito tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi naman, yung pangatlo, nahulog sa may damuhang matinik na halaman, ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkakaumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing na pahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30.
Okay? So, yun po yung last natin. So, ano daw ang ibig sabihin nung binhi? Okay. Na nalaglag sa daan. Okay. Ang magsasaka po, it refers to our God and also or dun sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Dun sa mga pastor, sa mga ministro, sa mga teachers, sharing the Word of God, yan po ang magsasaka. Ang binhi na sinasabi ay ang salita ng Diyos. At ang klase ng lupa, yan po daw yung klase ng puso ng taong nakakinig sa salita. Okay? So, 4 po yung klase ng puso, no? Tingnan po natin kung anong puso meron kayo, no? So, ang sabi dito ay, yun daw binhi o salita ng Diyos na nalaglag sa daan, no? Yun ay para dun sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, subalit hindi naintindihan, no? At agad naalis sa isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Tulad nga ng sabi natin, nangyayari din po ito sa simbahan. Lalo na kung andyan na ang sermon, iba na yung nasa isip mo, wala na. Narinig mo, pero hindi mo naintindihan kasi kung ano-ano ang ginagawa mo. Amen? Kaya napakahalaga po, no? So, ito ang puso. Kapag ginagawa mo po yan, no? Nakarinig ka at sandali lang, wala na. Yung salita ng Diyos ay nandyan na nga, sinasabi na, ayaw mo intindihin, okay, diyan ka sa klase ng binhi na yan. At yung pangalawa, ay dun daw sa binhing nalaglag sa mabatong lupa. Okay. Ito po yung mga binhi na sandali lang po na tumubo. Kasi bato sa ilalim. So, yung tubig hanggang doon lang. Kaya pagdating ng sikat ng araw ay nawala na yung tubig kaagad. Kaya nalanta, namatay sila, no? Nawala. So, ito daw ang klase ng mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, no? Na-enjoy naman nila, naramdaman nila, pero sandali lang. Bakit? Nung dumating daw ang matinding pagsubok sa kanilang buhay, agad nilang tinalikuran ang Diyos. Natalo sila ng trials and problems. Nag-backslide. Iba, sinisi pa ang Diyos. Yung iba, gumawa ng hindi dapat gawin, no? So, hindi po sila nanatiling nakatanim sa puso. Yung salita ng Diyos ay hindi nakaugat ng malalim, no, sa kanilang puso. Sandali lamang at ito ay nawala nung nagkaroon ng trials, nakalimutan na ang salita ng Diyos. Okay? At yung pangatlo, ang sinasabi po, ay doon sa matinik na halamanan. Okay, ang ganda, nandoon, nahulo, na tinanim, tumubo, kaya lang pala, doon sa ilalim, meron na palang mga tinik, mga damo, kaya nung tumubo rin yung mga yon, yung binhi ay nasakal. Nung nasakal, namatay yung binhi. Di po ba? Wala na. Ang ibig po sabihin yan, yung mga taong nakarinig ng Diyos, ay nakarinig ng salita ng Diyos, panandalihan, parang hindi siya talagang nagugat. Bakit? Yung tinik na sinasabing kumapit, so sumakal sa kanya,
Yan po yung mga alok ng mundo. Bagamat narinig na niya ang salita ng Diyos, kaya lang, hindi niya maiwan ang anong bagay? Alok ng mundo. Nandyan yung pera. Kung magtrabaho, kumita ng kumita, no? Yung mga kumikita sa masamang paraan, nakalimutan na yung salita ng Diyos. Wala na rin time. Sabi nga natin. Yung iba naman, enjoy na enjoy sa buhay nila. Alam nila na tawag dito, mas gusto nila yon dahil doon sila naliligayahan. Yung pleasures na alok ng mundo kaysa dito sa salita ng Diyos. So, hindi po sila talaga genuine na mananampalataya dahil pansamantala lamang, dahil nung nandyan na ang tukso, wala na. Nagkalimutan na. Nung kumita na ng kumita, lalong gustong kumita. Walang katapusang paghangad na dumami ang pera. Alam naman natin na maraming nabibili din ng pera. Sabi nga, hindi naman masama ang pera. It's the love of money ang masama. Di po ba? Okay. Yun. At ang binhi na sinasabi po na itanim sa matabang lupa, yan po ang nag-ugat, talagang tumubo at namunga. Kaya, ang sabi ng Diyos, namunga ito ng sagana. So, doon po sa apat na yon, sa anong klase po kayo lupa na tinaniman ng binhi? Di po ba? Kaya kung kayo po ay inaantok-antok, pag andyan na ang sermon, alam niyo na kung nasaan kayo, no? Yung mga nagliliwaliwang isipan, talagang walang interes sa salita ng Diyos. Napakalaga po. Ito po ang susi o sekreto para tayo ay mapunta sa Kingdom of Heaven. At sino lang daw ang makakaintindi nito? Pinaliwanag ng ating Panginoon Jesus sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. Sana po, naintindihan natin to. Dahil pag hindi po natin naintindihan to, alam nyo na, hindi pinaintindihan ng Diyos. Pero may pagkakataon pa po tayo na magbago. Okay? Napakalaga po ng salita ng Diyos. Huwag po nating baliwalain. Kung masyado pa tayong nag-enjoy sa buhay natin, tandaan po natin, temporary lang yan. Ang mahalaga po, ang buhay, mahalagang buhay natin dito, dahil dito ang magdidikta kung anong ginawa natin para tayo makarating sa langit. This is the last chance, the opportunity for us to go to heaven. Diba ba? Kaya, naway tayo yung matabang binhi. Ang sabi, kailangan mamunga. Kayo po ba ay namunga na? Nakapakinig na kayo ng salita? Okay? Namunga na po ba kayo? Yan ay nagbago ba ang lifestyle ninyo, ang attitude, at nag-share po ba kayo ng Word of God? Don't tell me na hindi nyo kaya. Kasi sa Diyos, walang imposible. Remember, our reward is heaven. The kingdom of heaven. Pag tayo daw ay namunga. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ay manatili sa atin hanggang wakas. Ipamuhay natin ito, i-share natin ito para tayo ay mamunga. At mamunga rin yung mga pinag-sharean natin. In that way, we are going where? Sa kingdom of heaven. Huwag tayong manatiling
wala kang interes sa salita ng Diyos, alam mo na, wala ang Diyos sa'yo. But if you are really a believer of God, believe in His Word, you will be touched completely. The whole of you, your thoughts, your mind, your ears, your eye, everything, your heart, no? At nandun po yung eagerness ng pakikinig ng salita ng Diyos. There's something na mafe-feel mo. Parang gusto mo lagi nakikinig. Because you are touched by the Holy Spirit. God has chosen you. Remember that. Sabi nga, many are invited but only few are chosen. Di po ba? Kaya dito, ang daming nakakinig ng salita ng Diyos. Pero iilan lang po. Sa iilan lang pinaintindi ng ating Panginoong Hesus. Why? Because God knows their heart. So, let us have a clean heart. Okay? At kung ngayon po, kung tayo po ay di pa tumatanggap din sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon natin, tayo po nga pong lahat ay yumuko at sumunod po kayo sa panalangin na ito. Okay? O aming amang Diyos sa langit, ako po ay lumalapit sa inyo na isang makasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Pinagsisisihan ko po ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa ko na hindi kaaya-aya. Maraming salamat po, O God, sa kapatawaran na ibinigay mo. At mula sa araw na ito, Ikaw, Panginoong Hesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako ay maglilingkod sa iyo, susunod sa lahat ng iyong mga utos. Patnubayan niyo po ako at pagpalain. Maraming salamat po, ito ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo nga po lahat tumayo at ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, pares ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami ipaintulot sa tukso at iadya niyo kami sa dilang masama. Lord God, hallelujah, tinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatid, O God, na narito, O God, Panginoon. Maraming salamat na kami nagkasama-samang sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, tinataas ko po sa inyo ang lahat, O God, ng may mga karamdaman, may mga sakit. Ipatong po natin ang ating kamay sa ating buong katawan, sa ulunan. Lord, dalangin po namin, O God, ang kagalingan, Lord. Alam mo po ang nararamdaman ng bawat isa physically, Lord. Ano man po ang sakit, O God, itinataas po namin sa inyo. Igawad niyo po ang inyong healing touch, Lord, ang inyong ang kagalingan, O God, sa pamamagitan ninyo, Panginoon. In Jesus' name, O God. Lord God, hallelujah, we pray, O God, for your presence, for your healing power, love, grace, and mercy, O God. Lord, patuloy, O God, na bigyan mo, O God, ng kalakasan, Lord, at kagalingan ang aking mga kapatid. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga kaso, O God. Muli, tinataas namin, O God, at dinadalangin namin ang katagumpayan, O God. Lord God, hallelujah, na makapiling na nilang kanilang mga mahal sa buhay, manatili ka sa puso nila, O God, ang iyong mga salita at maipamuhay, maipahayag ito sa lahat, O God. Gamitin mo sila, O God, para abutin ang hindi pa nakakakilala ng lubusan sa iyo. Maraming salamat, O God. At ganun din, ingatan mo ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin na matapos na rin, O God, ang pandemic na ito, O God, ng COVID-19. At mabalik na rin po normal.
Patuloy, O God, na samahan mo kami, ingatan mo kami, O God, sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng tukso, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. All this we pray in Jesus' name. God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. May God's face shine upon you and keep you. God bless you all. Thank you very much. Amen. Amen.